Magputos ko og tae. Ihapak sa mga naong sa mga bangag. Sa lahat ng gustong malaman kung kailan ang People's Power, PM nyo ako ngayon. Sa lahat ng mga supporters ko dyan, this is very confidential. PM nyo ako o gumawa kayo ng group chat. Mag-live ako doon after my duty hour. So, magdala ko ng mga tao ko, kasama mga kadete, lahat ng mga tao ko dito sa bahay. Dalhin ko. Okay, louder. Sa lahat ng mga DDS dyan, nasasama sa rally, sa lahat ng mga DDS dyan, nasasama sa People's Power, at sa mga KOGS na mga member dyan, magdala kayo ng tae, posta ninyo o transparent na plastic na make sure pag tinapon nyo, mabuskag, mapunit, diba? Bravo! Bravo! So, siyempre i-atras yung mga yan. Kasi maghilamos yung mga yan. Kapag naano nilang tae dito sa mukha nila, magdala dyan ko na tae. Magputos ko og tae. Ihapak sa mga naong sa mga bangag. Magputos ko og ihi, tae, na hasta mga kadite, lahat mga kasamahan ko, magputos og tae og ihi. Iyon ang ibato sa mga pulis na sunod-sunuran kahit alam nila na hindi na tama. Pero yung mga bangag, yung mga anak ninyo, maana na sa mga Afghanistan. Kaya mga Afghanistan na ba, uhaw ra ba na da? Uhaw na sa anak. Elisa, nagawa mong hudasin ang buong mamamayang Pilipino, ang sambayan ng Pilipino. Pero mga ilan dito mga bangag, yes pa rin sila ng yes, the best daw si BBM. Sige, pagdating ng panahon, napapasok na dito mga Afghanistan, maana yung mga anak nyo, ultimo nga ang kahirapan ng mga mamamayang Pilipino, hindi mo nga masolusyonan. Tapos magdagdag ka na naman ngayon ng mga refugee ng mga Afghanistan, ng mga number 1 ng mga terorista. Paano na lang ang safety ng mga kabataan natin? Paano na lang ang safety natin mga Pilipino kung yung mga Afghanistan na yan maghasik ng lagim dito sa Pilipinas? For sure. Dahil hindi natin yan sila kalahi. At lalong-lalong na galit sila sa mga Kristiyano. So yung mga Afghanistan na yan, napapasukin dito sa Pilipinas, napatitirahin dito sa Pilipinas, yon ang gagawa ng gulo dito sa Pilipinas. For sure. Kung gusto ng US government na patirahin dito sa Pilipinas habang pinaprocess ko ang US visa, bakit hindi na lang yan pagtatapon doon sa US? Bis daw si BBM. Sige, pagdating ng panahon, napapasok na dito mga Afghanistan, maana yung mga anak nyo, maana, purya palayo sa mga DDS, sa mga bangag lang, na mga loyalist, maana untain yung mga anak. Aron makaingon gyud mo the best si BBM lang palayo sa mga solid DDS. Protect us Lord all DDS. Pero yung mga bangag, yung mga anak ninyo maana na sa mga Afghanistan. Kaya mga Afghanistan na ba uhaw ra ba na da? Uhaw na sa anak. Galang din na maskara to si Stella Kimbo ha. Sino ang diehard nito? Sino ang supporters nito? Sino ang loyal nitong Stella Kimbo na tatakbo pagka mayor sa Marikina? Hindi ko to patutulugin to mga hayop na to. No? Sa Stella Kimbo, dati, isa lang itong ordinaryong maestra na sumasakay lang sa mga tricycle. Alam pong background tong tabili na babae na to, tulid na imong simuday. No? Imong naong, pura ka ng tabili bitaw. Way back, noong ordinaryong maestra lang si Stella Kimbo, natatakbong mayor dyan sa Marikina, take note dyan mga taga Marikina. Dati, nag-tricycle lang ito. But after a year, may mga luxury car na. May mga luxury bags. May mga luxury na mga relo. O, di ba? Nakakapagtataka. Saan siya galing ng pera? Ang isang ordinaryong maestra na nagsasahod lang ng 30,000, if I'm not mistaken, pinakamataas na yan. Pero nakabili na mga Hermes na bag. Mga luxury na mga relo. Luxury na van. Dapat ito si Stella Kimbo ang iniimbestigahan sa Senado, sa Kongreso. Ngayon, bida-bidahan na sa Kongreso. Dahil bakit?
Ay, kasi isa siya sa mga galamay ni Romualdez, ni Saldico. 1.7 billion Risa Hontiveros, ilabas mo, ibalik mo. Hontiveros, 1.7, kaya pala gumanda ka, day. Ay, iwan ko kung gumanda ba si Hontiveros, parang wala naman sigurong ganda. Ang tao, na puno ng kaitiman ang budhi, kahit anong pagpapaganda, ngit pa rin. Muna, Hontiveros, no? Nagmamalinis ka, palagi kang nangangalkal ng isyo ng ibang tao, palagi kang nangangalkal ng dumi ng ibang tao, ng ano pa dyan sa ibang tao. Maraming salamat, palangga. Oh, palangga, tika. No? Yan ang mahirap sa iyo, Hontiveros. Day, Inday Hontiveros, day. Ganon ka kagaling, nagmamalinis ka para matakpan ang baho mo. 1.7 billion Risa Hontiveros, ilabas mo, ibalik mo. Ayan na mga kababayan, this is the most awaiting part na ma-impeach na si BBM. Bakit? Kinumpirma ng Presidential Communications Office na nag-perform sa birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos ang English pop rock band na Duran Duran. Anila, inihanda ng mga kaibigan ng Pangulo ang birthday party na ginanap sa isang hotel sa Pasay. Isang bonggang bandman lang ang ini-invite ng kanyang mga alipuris na buhaya, di ba? At dahil dito napakabait ni Lord, di ba? Talagang hinayaan ni Lord ang mga kabuayahan nila para sila mismo malitag sa sarili nilang kabuayahan. Okay? So nag-birthday party kasi si BBM. At ang mga alipuris niya nag-surprise daw. No, mga palusot lagi, mga palusot. Nag-surprise invite daw nitong Duran Duran Band. Grabe. Kapag sinabi kasing Duran Duran Band, ang pagkakaalam ko dyan, kapag nirintahan mo yan para mag-perform sa isang okasyon o sa isang birthday party, ang cost po niyan nasa $1 million. Grabe! Very, very mga buhaya talaga. Wala silang pakialam sa taong bayan. So, 1 million equivalent to piso. Magkano bang rate ng dollar ngayon? 57 or 58? So, it costs 57 million pesos. Sa isang gabi lang yan na birthday celebration ni BBM. Wow ha, napagkabungga nyo naman ha. Grabe na, no? Grabe ang pira ng taong bayan, ginamit nyo. Pinaghirapan namin yan, mga bangag, mga krokodile. Di ba? Nakakagigil na kayo eh. So ano ba ang mga batas na nilabag nitong BBM birthday party? No? Una, lumabag siya sa artikulo ng RA 6713 na kung saan nakasaad doon na walang sinumang opisyal ang pwedeng tumanggap ng regalo. Any kinds of form of gifts. Kasama na dyan ang mga entertaining. Grabe! Yan ang una niyang nilabag. Tapos mayroon tayong Presidential Decree number 46 na kung saan nilagdaan ng kanyang ama ni Apulakay na ganon din na lahat ng mga opisyal sa gobyerno, lalo na ang presidente, ay hindi pwedeng tumanggap ng anumang regalo kasama ang gifts, entertainment, and whatsoever. Even Christmas party, Christmas celebration is not exempted. Yon ang nilagdaan ng kanyang ama. Nagbasa ba si BBM Bangag nito? Pangatlo, yung tinatawag nating Anti-Graft and Corruption Practices Act. Grabe ka, BBM, naging presidente ka dong. Hindi mo alam tong tatlong batas na to? Talaga namang bongga ang impeachment trial nito. Di ba? It's our turn. Umpisahan nyo na ang impeachment trial ni BBM Bangag. Please lang. I challenge the government. I challenge sa lahat ng mga opisyal dyan. Mga senador, mga kongresista. Klarong-klaro to. Maliwanag pa sa sikat ng araw kung paano nilabag ng mga krokodile, ng mga buaya, ang batas.
kung paano sila nagpakasasa sa pira ng taong bayan.